Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Hindi nagtagal, lumabas din si Lucio mula sa lihim na silid. Mabilis silang tatlo na bumati sa kanya ng may paggalang. Master, tumango si Lucio bilang tugon at pagkatapos ay tumingin kay Ming Shirin. Ming Shirin, bagaman nasira ang spell, hindi ka dapat maging pabaya. Sa una, wala akong balak na umalis sa Jinting Mountain sa ngayon. Tutal, sa aking kasalukuyang antas ng cultivation, ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang manatili sa masamang Sky Pavilion at mag-isip ng mga paraan upang kumita ng merit point sa pamamagitan ng aking mga disipulo habang dahan-dahan kong binubuo ang aking lakas. Gayunpaman, ang katotohanan sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village ay napakahalaga. May kaugnayan din ito sa elite witchcraft ng palasyo. Kung makakarating ako sa ilalim nito, maaari kong mahuli ang taong nagsil sa antas ng cultivation ni Xiaoyo. Malinaw din na nakasaad sa listahan ng misyon ng sistema na ang pagsisiyasat sa katotohanan sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village ay magbibigay sa akin ng 3,000 merit points. Hindi pa ako ginagantimpalaan ng sistema ng 3,000 merit points para sa isang solong misyon. Malinaw ang kahalagahan ng bagay na ito. Sa mga pag-iisip na ito, nagsalita siya sa isang mahinang boses, aalis ako para sa Fish Dragon Village sa unang bahagi ng umaga. Nang marinig ito, masayang ikinuyong ni Siu Honor ang kanyang mga kamao. Dahil personal na kikilos ang Master, tiyak ang tagumpay. Master, gusto kong sumama sa iyo. Bago umalis, inutusan ni Lucio si Ming Shirin na bantayan ang Black Knight. Opo, Master. Kasama si Third Senior Brother at ako, hindi sila makakaalis ng madali kahit na nagkaroon sila ng mga pakpak. Pagkatapos ay nagtanong siya, mayroon bang balita tungkol sa mga trader? Umiling si Ming Shirin. Hindi ako umalis sa Jinting Mountain, kaya hindi ko alam ang mga gawain sa labas ng mundo. Mula nang matalo ang mga tao mula sa Orthodox Path sa pangalawang pagkakataon, tila nagtatago ang mga trader at hindi gumagawa ng anumang hakbang. Matapos kong asikasuhin ang usapin ng Fish Dragon Village, kailangan kong mag-isip ng paraan para harapin ang mga traidor na ito. Pagbalik sa masamang Sky Pavilion, nagpatuloy siya sa pag-aaral ng Heavenly Writing. Masamang Sky Pavilion Heavenly Scroll. Matapos paalang bisa ang spell, tila lumalim ang aking pag-unawa sa Heavenly Scroll. Sa sandaling ito, ang karaniwang nakakailang at mahirap na mga script ay tila mas buhay. Mas naging komportable at mas madaling basahin. Binasa ng malakas ni Lucio habang nagmumuni-muni. Ang Brahman Lullaby ay hindi epektibo at kaya nitong pigilan ang pangkukulam. Epektibo ba ang Human Scroll laban sa mga pamamaraan ng cultivation na nagmamold sa puso? Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, lumitaw ang bagong nilalaman. Lubos siyang nahumaling at hindi makawala. Hindi nagtagal, dumating ang umaga ng susunod na araw. Nagising si Lucio mula sa kanyang estado ng pagmumuni-muni sa Heavenly Writing. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng ginhawa, mas komportable kaysa matapos ang magandang pagtulog sa gabi. Oras na para umalis. Matapos magbihis ng maayos, dumating siya sa labas ng pangunahing bulwagan. Sa sandaling ito, naghihintay ng naiinip si Siu Honor. Nang makita ang paglabas ng kanyang master, agad siyang lumapit. Gusto kong sumakay kay Whitesword. Ayokong maglakad. Ang makulat na batang ito. Gusto ko sana siyang pag-alitan ngunit sa huli ay nagpasya akong tuparin ang kanyang hiling. Tutal, ginto na ako at makakayanan ng maalikabok na paglalakbay. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, agad na bumaba ang figure ni Whitesword mula sa mga ulap, lumapag sa bukas na espasyo sa labas ng pangunahing bulwagan. Mahusay na sumakay si Siu Honor kay Whitesword na nagpainggit kay Ming Shirin. Kung magkakaroon ako ng bundok na tulad nito, handa akong tiisin ang mga bagbog araw-araw. Iba si Whitesword kay Mayan, mas malapad ang likod nito at napakatatag ang paglipad nito. Sa senyales ni Lucio, nagpakawala ito ng mahinang ungol, tumalon at naglaho. Habang lumilipad, sinuri niya ang kanyang estado.
Mayroon pa ring 2,210 merit points na natitira. Hindi ako bibili ng anumang item cards at bibili lamang ako batay sa sitwasyon kapag kailangan ko ang mga ito. Halimbawa, kung ako ay nasa isang mapanganib na sitwasyon na hindi ko kayang lutisin, maaari akong bumili ng 4 na walang kamaliang cards. Sa sapat na oras, aalis ako sa lugar sa likod ni Whitesword. Mabilis na lumipas ang oras at 1 oras ang nakalipas, upang hindi makaakit ng atensyon, lumapag si Lucio at Whitesword malapit sa Measure Heaven River. Medyo naguluhan si CEO Honor. Master, dahil napakalakas mo, maaari ka na lang pumunta doon at patayin silang lahat, tama? Pinagalitan siya ni Lucio, napakatigas mo. Pagkatapos ay kumuha siya ng maliit na bangko at nagpahinga habang masunarang sinimulan ni CEO Honor na imasahe ang kanyang mga balikat. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang isang bagay na hindi tama. Master, may papalapit. Ilang sandali ang lumipas, nakitang mabilis na lumilipad sa itaas ang ilang cultivator, nagmamadaling sumisigaw. Andyan na si GTN daw. Tumakbo kayo, nandito na ang mga kontrabida ng masamang Sky Pavilion. Nakita ng isa sa mga makapangyarihang cultivator si Lucio at mabait na nagbabala. Matandang lalaki, tumakbo ka ng mabilis. Darating na ang matandang kontrabida na si GTN daw. Gusto mo bang mamatay? Nang makita ito, nagulat si CEO Honor. Master, kailan mo sila hinabol? Medyo nawala ng imik si Lugia. Bakit ko gagawin ang isang bagay na walang kabuluhan? Mga maliliit na isda lang sila. Master, bakit hindi natin sila habulin at patayin? Nang marinig ang kanyang mga salita, nagtanong si Lucio, bakit? Paliwanag ni CEO Honor, sila ay nagmumura at inaakusahan ka ng isang bagay na hindi mo ginawa. Kailangan natin silang patayin. Hindi ka maaaring maakusahan ng walang dahilan. Katatapos lang niyang magsalita, biglang nagsimulang umuga ang lupa. Tumingin si Lucio sa pinanggalingan at nakita ang isang higanteng elepante na kasing taas ng pader ng lungsod. Isang epikong bundok. Ang mga bundok ay mas mahalaga kaysa sa mga lumilipad na karwahe. Ang mga lumilipad na karwahe ay mahirap lang gawin ngunit maaaring i-activate ng sinumang cultivator na may tamang materyales at porma sayon. Ang mga bundok ay bihira, mahirap hulihin at mas mahirap pa itong paamuin. Elephant King, ang katawan nito ay kahawig ng pader ng kastilyo habang ang mga binti nito ay parang mga halijing bato. Ito ang Epic Mount Elephant King, matibay at may malakas na depensa. Kaya nitong manyobrahin ang mga bakong daanan ng bundok at tumawid sa malalawak na ilog. Ang tanging bagay na hindi nito kayang gawin ay lumipad. Sa likod ng Elephant King ay isang malaking karwahe na may 3 cultivator na lumulutang sa magkabilang panig. Sinusunod ni Lucio ang prinsipyo ng live and let live, at sinenyasan si CEO Honor na umalis. Noon din, isang batang babae mula sa tabi ng Elephant King ang biglang lumipad, nakasuot ng espada ng armor na may mapagmataas na mukha. Hinaranggan niya ang kanilang daan at pagkatapos ay nagpakilala, ako ang ika-9 na disipulo ng masamang Sky Pavilion, CEO Honor. Tinatanong kita, nakita mo ba ang 10 cultivator na tumatakbo sa direksyong ito? Nang marinig ito, lubos na natigilan si CEO Honor. Hindi lang siya nang ahas na harangan ang daan ngunit nagpanggap din siyang siya. Nagalit, kinuha niya ang kanyang bangko at naglunsad ng agarang atake. Nagulat ang babae sa biglaang atake, mabilis na itinaas ang kanyang braso upang harangan, pagkatapos ay sa isang sipa ay dinurog niya ang bangko. Nagpakawala ng malamig na tawa si CEO Honor at naglunsad ng isa pang atake. Sa ilalim ng matinding banggaan, bahagyang umugang ang hangin. Si Lucio, na nanunood ng labanan, ay nanatiling kalmado. Maapoy pa rin ang ugali ng batang babaeng ito. Ang Supreme Purity Jade Slip ni Little CEO Honor ay walang kapantay sa pisikal na lakas. Hindi inaasahan ng impostor na maglunsad ng biglaang atake si Little CEO Honor, na lubos siyang nagulat at napilitang umatras. Ang cultivator na nakipaglaban kay Little CEO Honor ay nasa Divine Court Realm. Higit na kaya ni Little CEO Honor na harapin ang mga kalaban ng ganitong uri.
Gayunpaman, ang tao sa Elephant King ay dapat na nagtataglay ng antas ng cultivation sa nascent divinity tribulation realm. Kung kikilos ang taong iyon, walang pag-asa si Little Sio Honor na manalo. Gayunpaman, tila hindi interesado ang taong iyon na kumilos at nagmasid lamang ng may pagkamausisa. Sa oras na ito, sa ilalim ng tuloy-tuloy na pag-atake ni Sio Honor, ang babae ay nakasagot lamang sa isang nagmamadali at magulo na paraan. Sa wakas, tinamaan siya sa tiyan ng isang suntok at natapos ang laban. Bumalik si Sio Honor sa tabi ng kanyang master habang ang nagpapanggap, na ayaw tanggapin ang pagkatalo, ay sinubukang tumayo upang lumaban muli. Tama na iyan. Kalmadong nagsalita ang matanda sa Elephant King. Pagkatapos ay ginamit ni Lucio ang Eye of Truth upang suriin ang impormasyon ng matanda. Pangalan, Deng Fancho. Lahi, Tao. Realm, Nascent Divinity Tribulation Realm. Sa malapitang pagsusuri, ang matandang ito ay may ilang pagkakahawig kay Jit Now. Nakatingin si Deng Fancio ng may malalim na tingin. Hindi ka ba natatakot sa akin? Sumagot si Lucio ng may kalmadong ekspresyon, bakit ako matatakot? Bahagyang kumunat ang noo ni Deng Fancio sa tugon na ito. Maganda ang mood ko ngayon. Kung ito ay ibang araw, parurusahan kita sa pagiging bastos. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Sio Honor ang pagtawa. Naisip niya sa sarili ng may kagalakan, ipapakita ng master ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagpapanggap sa kanya. Matanda, alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Hindi pinansin ni Deng Fancio ang kanyang mga salita. Sa halip, isang nakalulugod na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Batang babae, napakatalino mo. Bihira para sa isang taong kasing bata mo na maabot ang Divine Court Realm. Pagkatapos ay itinamo niya ang kanyang poster. Sigurado akong narinig mo na ang aking makapangyarihang pangalan, matandang iskolar. Umiling si Lucio, medyo nawawalan ng imik. Matagal na akong naninirahan sa mga bundok. Natatakot ako na hindi ko alam ang tungkol sa labas ng mundo. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa aking sarili. Sumakay ka sa karwahe. Sa isang kaway ng kanyang braso, sinenyasan ni Deng Fancio ang kanyang mga disipulo na bumaba at salubungin sila. Bagaman hindi maintindihan ng mga disipulo kung bakit niya ito ginagawa, masunurin silang lumipad pababa. Ang malaking lalaki na nagpapanggap kay Duan Musheng ay may mukhang puno ng balbas at ang taong nagpapanggap kay Ming Shirin ay kalbo. Nang makita ito, hindi napigilan ni Sio Honor ang muling pagtawa. Sumakay kayo. Pagkatapos ay kinontrol ng dalawa ang mga panel ng pinto sa ilalim nila at umakyat sa langit. Naguluhan si Lucio. Sa pag-iisip na sila ay nasa Measure Heaven River, ang antas ng cultivation ni Deng Fancio ay nasa Nascent Divinity Tribulation Realm. Hindi ba siya natatakot na habulin siya ng mga tao mula sa Noble Path sa paggamit ng aking pangalan? Mayroong higit pa sa taong ito kaysa sa nakikita. Gayunpaman, walang sinuman sa mundong ito ang maaaring magbanta o takutin si Lucio, kahit si Deng Fancio. Samantala, isang gintong kumikinang na item card ang tahimik na lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga tao sa paligid niya ay walang kamalayan at hindi nakaramdam ng anumang aura. Pagdating sa itaas, nagtanong si Lucio, pupunta ka ba sa Measure Heaven River? Nagpapanggap pa rin si Deng Fancio. Umiling si Lucio, medyo nawawalan ng imik. Nagpapanggap pa rin si Deng Fancio. Wala siyang ideya na nakatayo siya sa harap ng mga pintuan ng impyerno. Kung magbibigay siya ng maling sagot, hindi ako mag-aatubiling gamitin ang item card. Casual na sumagot si Deng Fancio, oo, papunta ako sa Measure Heaven River. Kayang mag-navigate ng Elephant King sa mga tinak ng walang kahirap-hirap. Sumakay kayo. Hindi tumanggi si Lucio. Dahil matanda na ako at hindi makagalaw ng maayos, tatanggapin ko ang iyong alok. Sa utos ni Deng Fancio, nagsimulang gumalaw ang Elephant King. Pagpasok sa karwahe, hindi napigilan ni Lucio ang pagsigaw, hindi madaling paamuin ang Elephant King. Nang marinig ito, mayabang nang umiti si Deng Fancio. Walang anuman ang Elephant King. Mayroon akong 10 pang bundok sa likod ng Jinting Mountain. Nang marinig ito,
hindi napigilan ni Siu Honor ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Magyabang ka pa, napansin ni Deng Fanchio ang kanyang ekspresyon. Batang babae, hindi ka ba naniniwala sa akin? Kamakaway ang kanyang malalaking mata, sumagot si Siu Honor. Ang tanging taong pinaniniwalaan ko ay ang aking lolo.